أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين في كل مكان. لك الحمد كله ولك الشكر كله دائما وأبدا يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, marami na tayo na pag-usapan, marami na tayong naibahagi, marami na tayong natutunan. Sana itong mga naririnig natin, itong nating naibabahagi sa inyo, itong sinasabi ko, una sana ako mismo sa sarili ko ay naisa sa buhay ko. At ganun din, sana kayo din, kung anong nalalaman ninyo, kung anong natutunan ninyo, may isa buhay nyo rin. Kasi walang silbi ang kaalaman na ito ay hindi na isa sa buhay. Al-ilmu bila amalin kasajaratu bila tamarin. Ang kaalaman na hindi na isa sa buhay ay katulad ito ng isang puno, na ang punong kahoy na ito ay gaano man siya kaganda, kalaki, pero ito naman ay walang bunga. Wala siyang bunga. Walang pakinabang. Siguro napapakinabangan siya, nagbibigay ng fresh air, nagbibigay ng lamig, pero yung tunay na dapat na inaasam-asam natin na bunga na aral ay wala siyang naidudulot. Ganun din po ang ating kaalaman. Anong nalaman nyo, anong aking tinuturo, kung ito rin naman ay hindi natin naisa sa buhay, hindi natin naisa sa kilos, parang wala rin itong silbi sa ating buhay. Kaya hinihiling natin sa Allah, kanina dun sa lagi natin panalangin sa pambungad na ating hinihiling sa Allah, Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'ana bima alamtana. Ya Allah, hinihiling namin sa iyo na yung turo na kaalaman na ipinagkakaloob mo sa amin ay maging benepisyo sa amin ito at maging makabuluhan sa amin ito, at ito ay sa aming may sa buhay, aming may sa kilos. So, ano bang kaalaman na dapat natin ngayon ibahagi, mga kapatid? Una, hindi dahil ito ay ibabahagi ko, ibig sabihin ako na yung perfecto o ako na yung ideal na tao na naisa sa gawa ito. Hindi ganun yun. Hindi yun ang punto. Ganun din lang kahit sinong mga ngaral, kahit ganun din kung sino yung mga manggagamot, mga doktor, o kahit sino. Nagbibigay sila ng gamot, nagre-resita sila ng gamot para mabigyan kung ano yung lunas na sakit na pinagdadaanan ng tao, pero hindi ibig sabihin mismo sila sa sarili nila ay perfecto sila at alam nila kung ano yung gamot na makakagamot sa kanila. Lahat tayo, ito ang sinasabi natin na sa atin ito, sa ating sarili, sa atin natin ito na dapat may sa buhay. Anong nangyari? Magulo? Okay. So, mga kapatid, inshallah, teka lang. Pero malakas naman, di ba? Naririnig mo dyan? Siguro pag nagagalaw lang siya. Pag nagagalaw lang siya, ganun gumagalaw. Okay, mga kapatid, ang ating pong may babahagi natin sa inyo ngayon. When miftah khalas dakhalta hunal yala jib. Ating paksa ngayon po, mga kapatid, na pag-usapan natin nung una ay tungkol po ito sa buhay ng tao, karapatan niya dito sa buhay niya dito sa mundo, sa mga bagay na kung ano yung meron siya bilang pagsubok at bilang ito ay tiwala ng Allah sa kanya. Napag-usapan din natin ang tungkol sa buhay ng ano ang ugnayan ng anak sa magulang, magulang sa anak, yung mga karapatan nila.
At ganun din na pag-unayan natin, na pag-usapan natin yung tungkol sa ang ugnayan ng kapitbahay. Okay? Yung kapitbahay na ano ang dapat natin na maisabuhay sa mga turo nito. Okay? So, ibig sabihin, tanggalin na lang natin yung mic kasi maingay daw talaga yung mic. Okay, kung maingay, tinanggal na. Tinanggal na natin yung mic at sana ito ay malakas na. yan, malakas na yan, inshallah. Kasi dati walang mic na nilalagay natin, pero ngayon, tinanggal na natin para mas okay siya ngayon pakinggan. So mga kapatid, ang ating paksa ngayon ay tungkol sa ugnayan na kung sino ngayon ang may ugnayan siya sa ano ang sinabi ng Islam at ano ang sinabi ng hadith ni Propeta Muhammad at ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran tungkol sa ugnayan at karapatan ng mag-aasawa. Yan. Pakinggan natin po yan ngayon sa may mga asawa. So ito po, ang araw na ito, ang gabing ito ay, ang paksa ay tungkol sa mga mag-aasawa. So yung may asawa, pakinggan po ito. At ito ang turo ng Islam. Siguro maaari magbigay pukaw sa atin, magbigay aral sa ating buhay, paano natin ito may isa sa buhay, may isa sa kilos. At yung wala pang mga asawa, ang gawin na lang po nila ay mag-asawa kayo. Kung sino yung walang asawa. Sabi nila, paano darating? Hindi pa naman dumarating. So antayin nyo. Kasi kung talagang darating yan, maski hindi mo yan hinanap. Katulad yan ng kamatayan na wag mo antayin ng kamatayan mo kasi darating yan sa kusang itinakda. Ganon din ang buhay ng mag-asawa. Yung mga hiwalay sa asawa, pwede rin ito ay panuorin nila para at least magkaroon sila ng aral sa mga nakaraan. At yung wala pang ang asawa, inshallah maaari ito ay magpupukaw, magbibigay aral sa atin. Mga kapatid, alam nyo ba na sa Islam, walang aspeto ang buhay ng isang Muslim maliban sa ito ay pinasukan ng ating relihiyong Islam. Mayroon itong mga sinasabi patungkol dito. Kasi alam natin, buhay natin dito sa mundo ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng aspeto ng buhay natin, anggulo ng buhay natin, ay may usapin dito ang ating relihiyong Islam. Ang buhay ng mga asawa, alamin ninyo na isa itong sagrado, isa itong tiwala, isa itong paglilitis sa araw ng paghukom. At itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat isa kung paano niya ginampanan ang pagiging mabuti niyang ulirang asawa bilang ama sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya, at ganun din bilang asawa na babae sa kanyang asawang lalaki at sa kanyang pamilya at sa kanyang may bahay. Lahat tayo may mga karapatan, may mga paglilitis, at ito ay tiwala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa araw ng paghukom. Isa sa mga mahirap na pwedeng maging paksa o usapin ay tungkol sa mag-aasawa. Kasi siyempre, hindi natin sinasabi na sinasabi mo, akala mo ito yung dapat, ito yung ideal, pero ikaw rin naman, hindi mo rin nagaganap. Hindi mo rin isa sa katuparan. So, mahirap yung ganun. So siyempre, ang kukunin naman natin, we're trying ourselves to correct ourselves, to what is this? To change from bad to good, at to reflect among what are the sayings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and also what Allah says in the Holy Quran regarding marriage life. Alam natin, marriage life ay isa itong pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat mag-asawa tayo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paglingkuran, pagserbisyuhan ng ating mga asawa para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating anak. At yan ang kakaiba ng relihiyong Islam, na tayo ang ginagawa natin ay lahat ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakahirap minsan intindihin ang buhay ng mag-asawa. May mga mag-asawa na hindi nagkakasundo, may mga nag-aasawa na nagkakasundo, pero bandang huli nag-iwa-hiwalay din. Mayroon namang mag-aasawa na laging nag-aaway pero walang iwanan. Hindi sila nakakapaghiwalay. Hanggat nakapaghiwalay sila dahil sa kamatayan, hanggang doon lang. Mayroon naman ang akala mo sweet na sweet nilang dalawa. Akala mo perpekto na ang buhay nila. Nakakainggit na romantiko ang buhay nila.
naging teleserye at sinundan nito ng madlang people at sana sasabihin mo sana all ka na lang, pero bandang huli ito ay naglaho at ito ay nagtapos ng paghihiwalay. So mahirap din yung ganun na napupunta sa ganun. Ang punto natin dito mga kapatid kung bakit natin ito ay ipinabahagi ay para magkaroon tayo ng aral, magkaroon tayo ng kung anong pwede nating baguhin, kung ano yung pwede nating, ano bang kulang para maidagdag natin para maging makabuluhan. Kasi alam natin ito ay marami na kasing nagte-text minsan sa atin, marami na kasing nagtatanong sa atin, Ustad, nag-asawa siya, nakalimutan na niya ako, nag-asawa na siya, pinabayaan na ako, ya Ustad, bakit ang asawa ko hindi nga siya masyadong nagsasalita, pero pag nagsalita siya, sobra parang pumuputok na bulkan na napakasakit na hindi matanggap ng aking puso't isipan. Ustad, bakit ganun siya? Napakabuti siya sa ibang mga tao, pero sa akin at sa mga anak ko, wala siyang pakialam at nagkukulang siya. Ustad, bakit ganun-ganun? Ang daming mga ganun, bakit ganun-ganyan? So, alamin natin na ito ay pagsubok. Ang buhay po kasi natin pagsubok. At huwag na huwag tayong humanap na mayroong perpekto na samahan, na ugnayan ng mag-asawa. Laging may away yan, laging may tampuhan yan, at hindi yan sasabihin mo na laging may saya. Ang buhay kasi ganyan yan talaga eh. Parang gulong, nasa itaas, masaya, nasa gitna, okay lang, nasa ibaba, nag-aaway, may tampuhan, ay may galit, at minsan, pag hindi nakapagtiis ang dalawa, naghiwalay na sila. So ano po ba ang sinabi ng ating relihiyong Islam? Makikita po natin ito sa Suratul Isra nang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagbanggit at nagsabi sa Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ang isa sa ibig sabihin ng talatang ito sa English, and among the signs of your Lord, Allah Almighty, God created you from yourself, your wives or your mate, and after marriage life, He puts between you love and tranquility to one another, that you may dwell with them, that you may live with them. Man should live with their wives. And indeed, these are the signs among the people who reflect, among the people who understand the blessings and the signs of Allah subhanahu wa ta'ala that He bestowed between the husband and wife. Mga kapatid, subhanallah, ang Islam pinasukan ng lahat, pati ang buhay ng mag-aasawa. Isipin nyo, sa mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha tayo, nilikha ang lalaki, na kinuha sa tadyang ni Adan, si Eva o si Hawa sa Arabic, dahil ito ay para manirahan ang lalaki sa babae, ang babae manirahan para sa lalaki, para magkaisa, magbuklod, magkaintindihan, magunawaan, mag-arugaan, magserbisyuhan, magkaintindihan. Dahil sa totoo lang, ang buhay ng mag-asawa, napakasarap ng buhay ng may asawa, lalong-lalo na kung nagkakasundo. Lalong-lalo na yung nagkakaunawaan, lalong-lalo na yung walang away. At napakasaklaw, napaka walang katahimikan o si samranaw na kanarakaan. Agyang kuto at tetapi adwa kataw at doon sulimo gagaw agu kapadi agu lalayon kambuno. Walang katahimikan ng buhay kung ang mag-asawa ay hindi nagkakaunawaan, hindi nagkakaintindihan at hindi nagmamahalan.
at walang respeto sa bawat isa. Isipin mo, sister, na may karapatan sa iyo ang iyong asawa. Isipin mo, bro, ang asawa mo na babae na mahina, na nilikha ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na mahina, ay mayroon siyang karapatan sa iyo. Pakitunguhan ng mabuti, makipag-ugnayan ng mabuti, intindihin sila, dahil ang tunay na kinalulugdan at mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga lalaki na sila ay tunay na maunawain, maaruga, mapagmahal, respeto sa kanilang mga asawa. Alam natin yan, hadith yan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero minsan ang katanungan natin, bakit nga ba tayo na minsan mga kalalakihan, akala mo ikaw na yung padre de pamilya, akala mo ikaw na yung siga, akala mo ikaw na yung nagpapakain, akala mo ikaw na yung may control, pero minsan hindi nila tunay na natatagpuan ang tunay na katahimikan, kaligayahan ng bilang asawa sa may bahay niya. Mga kapatid, una kukunin natin dito ay pagsubok ang buhay ng mag-asawa. Kaya kung gusto natin na maging matahimik, maging mabuti ang samahan ng bawat isa, magbigay lugar, magunawaan, at magkaroon ng habag at awa at respeto at pagmamahal. Minsan maski wang lang pagmamahal, nawawala kasi ang pagmamahal na yan. Walang panatili yan. Pero ang nandoon, yung dapat yung awa, yung habag. Tignan nyo yung tafsir dito ng mga pantas, dito sa aya na ito. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Sa mga tanda ng Allah na nilikha kayo ng mga kalalakihan mula sa inyo ang inyong mga asawa. Dito ang tinutukoy dito si Adan, na ang asawa niya na si Hawa o si Eva na kinuha sa tadyan ni Adan. Paniniwala yan ng kahit anong reliyon. Kristiyano, Hudyo, alam natin yan, women came from the ribs of a man. So bakit kinuha dito, malapit dito sa puso? Sabi ng mga pantas, dahil ang babae, ang puso, nakakaramdam. Dapat mahalin, dapat silang respetuhin, dapat silang pag-arugaan, protectors. Because the men are the protectors of the women. Di ba? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sila yung mga kalalakihan, ang sila ang may tunay na nagbibigay ng guardian protection sa mga kababaihan. Dahil kayong mga babae ay pinoprotektahan, kayong mga babae ay inaalagaan, dapat naman kayo in returns maging masunurin sa inyong mga asawa. Kasi ang hirap ng buhay ng mag-asawa kung ang babae ay hindi makinig sa kanyang asawa. Mismo ang Allah ang nagtalaga na ang lalaki ang sila yung namumuno, sila yung dapat alagaan kayo, sila yung dapat protektahan kayo. Anong ibig sabihin nun? Pakinggan sila, sundan sila, ayon sa tama. Oo sister, sandali lang. Huwag mo na sabihin bakit susundan ko sila. Sandali, ang pagsunod sa asawa ay ayon sa tama, ayon sa Islam, ayon sa ikalulugod ng Allah. Wala naman kasing pagsunod sa tao na alam natin na hindi makatotohanan at hindi makabuluhan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Walang pagsunod sa isang alipin na ito ay labag sa kagustuhan ng tagapaglikha. Maski magulang mo, kung ito naman ay nag-uutos ng hindi mabuti, wag mo silang sundin. So ganun din sa pag-aasawa. Sundan mo ang asawa mo, respetuhin mo ang asawa mo ayon sa Islam, ayon sa kung anong pag-uutos niya na makakabuti sa pamilya, makakabuti sa iyo, makakabuti sa ano. Mahirap yung hindi mo pinapakinggan. Pupunta tayo sa mga hadith na patungkol dito. Okay? So, ano yung aya na sinabi ng Allah? Wa min ayati khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Subhanallah. Upama kasi isang maranaw na adun rumanak amukar na niyo ang mga dato. Akapaka bangun niyo sa walay na siko mga karuman niyo. Sama no to na mabanugan na diyan ko to akapakar na kumukar na. Allahu Akbar. Ibig sabihin, para maging matahimik ang buhay ng lalaki ay magkaroon siya ng babae na matitirahan niya. Babae na mag-aaruga, magsiservisyo at mararamdaman ng lalaki na may asawa siya na nag-aalaga sa kanya. In returns, of course, ganun din dapat ang lalaki sa babae. Na dapat isipin mo rin, ang asawa mo rin ay dapat mo rin siyang alagaan, bigyan ng atensyon, bigyan ng pag-aaruga para nagkakaroon kayo ng, yung mayroong give and take sa bawat isa, di ba? So, ito, dito, sabi dito ng mga pantas, litas kuno ilayha, para kayo ay to dwell with them, manahimik kayo, manirahan sa kanila. Pagkatapos noon, ang marriage life, dahil sa pag-uunawa, dahil sa pagmamahal, lalong-lalo na kung ang naging foundation ng pag-aasawa ay para sa Allah,
Dahil yun nga, siyempre, mag-aasawa ang lalaki para sa Allah. Ang babae, tatanggapin niya ang mag-aasawa sa kanya dahil para sa Allah. Wag mo isipin na for your or personal interest. Gusto ko siya dahil gwapo siya. Gusto ko siya dahil sexy, maganda siya. No, nandyan na yan. Parang gawin mo lang yan na second, ano lang yan eh. Pero ang pinakapunto, the first na foundation is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin niyo mga kapatid, hindi ko to sinasabi dahil ako yung eksperto dito. Hindi. Sa pag-aasawa kami ng misis ko, nag-aaway kami. Sino ba naman ang hindi nag-aaway? Nagtatampuhan. Minsan, hindi nag-aaway. Pero alhamdulillah, yung sabi nga nila, renewal of relation. Renewal to make the relationship stronger. Kasi pag nagkaaway kayo, nagkatagpuhan kayo, lalong napapatibay ang inyong saman kung nagkakabati uli kayo. Away-bati ang mag-asawa. Si isang maranaw na ekatirwera na tigira na so ingangan may kasabihan yan sa mga maranaw tungkol dyan sa pag-asawa na yan na nakalimutan ko tuloy. Bigla-biglaan kasi. Pero maganda yung sabihan nila doon, yung mga kasabihan nila doon sa mag-asawa na basta, anyway, baka papasok lang yun mamaya sa akin. Yung tungkol sa pag-aasawa na yan na laging nag-aaway, away-bati, ganyan. So, ang resulta pala nun ay dahil sa tampuhan na yun, doon kayo nagkaka-strong relationship at i-develop nyo yun. At ganoon din sa bahay ni Propeta Muhammad. Alam nyo ba, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, minsan nagkakaroon sila ng tampuhan ng kanyang mga asawa, hindi sila nagkakaunawaan, hindi sila nagkakaintindihan kasi tao lamang tayo. Pagsubok ikaw sa akin, pagsubok sila sa iyo, pagsubok ang buhay ng mag-asawa. So, sabi dito ng Allah, pagkatapos ng marriage life ng dalawang ito ay ilalagay o magkakaroon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga puso, kayong dalawa na mag-asawa, yung love, tranquility, peace of mind. So, dapat makita yan sa pag-aasawa na mayroong love, mayroong respect, mayroong understanding, mayroong bigayan. Kasi kung wala, what is the essence of marriage life if there is no happiness? Diba? What is the essence of marriage life without understanding? What is the essence of marriage life without give and take? What is the essence of marriage life without respect? So, yan ang hinahanap natin, pero minsan nagkakalabuhan din. Kasi normal yan. Talagang magka-clash kayo. Isipin mo sa buong buhay mo, naging kasama mo, naging partner mo, lalong-lalo na minsan yung mga mag-aasawa na parental, na wala man lang silang ugnayan sa bawat isa, hindi man niya nakilala, tapos parental, may maraming ganyan, case to case. Sa mga maranaw, minsan ikinakasal na nila, bukas makikita na lang nila kung sinong pakakasalan nila, which is kung tutungayan natin, hindi naman yun ang ideal. Kasi ang dapat ang ideal is makita mo muna yung pakakasalan mo. At doon ka magdi-decide. At hindi kinakailangan na not necessarily na kailangan magjowa kayo, kailangan magligawan kayo. Hindi katulad ng mga Kristiyano. Ang ginagawa nila ay live-in partner muna sila. 1 year, 2 years, nagsasama sila. Pag okay na tayo, relation natin na mas okay pala, so doon na tayo magpapakasal. Sa Islam, no. In the first place, in the Islam, kung gusto mong babae, umakyat ka sa bahay nila at alukin ang kanyang magulang na gusto mo siyang pakasalan. At yung babae naman, kung alam niya ng lalaking ito ay mabuti sa kanya, mararamdaman niya yun eh. Kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dumating sa kanya isang lalaki, sabi niya, "Ya Rasulullah, pakakasalan ko siya ito." Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aitaha? Nakita mo ba siya itong pakakasalan mo?" Sabi niya, "Hindi." Sabi niya, "Fanzur ilayha." Tignan mo siya. Kailangan malaman mo siya. Ibig sabihin, pwede tayo ng mga lalaki na pakakasalan ng babae, makita mo siya. Kasi pakakasalan mo, yes, i-allow dyan. Dapat ipapakita yan ng magulang ng babae na magbibisitang mag-aasawa, ipapakita yung buhok niya, ipapakita yung mukha, para at least alam niya. Kasi hindi mo alam, yung magiging asawa mo pala, yung walang, yung tainga niya, ganyan, o di na langag, o di na ganun, o di kaya kalbo, o di kaya ano. So, kailangan alam yan, kasi al-Muslimu ala syurutihi. Ibig sabihin, the Muslim depends on his condition, di ba? Pakakasalan mo, hindi mo man nakita ang mukha niya, pakakasalan mo, hindi mo man nakita kung ano yung aib, ano yung mali sa kanya, hindi mo type.
So later on, dun ka pwede magsisi kasi sasabihin mo, bakit ko pala ito ng pangasawa, isang ngumo, bakit ko pala ito ng pangasawa, isang bingi, bakit ko pala ito ng pangasawa, itong ganyan-ganyan. So para walang sisihan, doon pa lang sa una, dapat magkakilala sila o unawain niya na makilala siya, tapos not necessary na liligawan. Kasi dito sa aya, kung tutunghayan natin ang aya na ito ay pagkatapos ng marriage life, lalong-lalo na po ang foundation, ang magandang pag-uugali. Correct yan. Na-experience natin yan. Na-experience yan ng mga eksperto. Lalong-lalo na kung mabait ang babae, masunurin ang babae. Lalong-lalo na kung mabait din ang lalaki, malambing ang lalaki, ibinibigay tugon ang pangangailangan ng babae. Ang sarap ng marriage life. Kasi the love and understanding will come later on. Doon yun nadidevelop eh. Doon yun nadidevelop. Maraming ang magjowa, maraming ang nagmamahalan hanggat nagpakasalan. Bandang uli, naghiwa-hiwalay din naman. Marami naman na doon lang sila nag-start ng marriage life nila after marriage dahil lahat sila ay may takot sa Allah, lahat sila ay Muslim, lahat sila ay nagbibigayan ng lugar, may unawaan, doon nagiging maganda, makabuluhan at very successful ang kanilang marriage life and they live happily ever after because of the foundation of understanding, respect, and love and piety to one another. Yun yung talagang process doon. So magbanggit tayo ng mga sandali, hindi pa na natin ito natapos. Itong tafsir dito ng mga pantas para kayo ay magkaroon ng katahimikan sa buhay niyo na manirahan sa mga kababaihan. Litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun, ay ito ay mga tanda ito ng Allah sa mga tao na sila ay mayroong mga tamang pag-iisip at pag-unawa ng mga Muslim na tinatanggap nila yung mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Si Ibni Abbas at saka si Mujahid, ang sabi nila dito, wa ja'ala bainakum mawadda. Al mawadda bi ma'na al jima' wal mawaddata wa rahma wal rahma bi ma'na al walad. Subhanallah. Yun lang si Ibni Abbas at sinabi ni Mujahid, pero iba rin yung mga sinabi ng ibang mga mufassirin, di ba? Although nagkakalapit-lapit lang yung mga sinabi nila. Ang sinabi nila na ilalagay sa inyo ng Allah ang pagkatapos ng marriage life ninyo na nagkaka-develop kayo because of sex, okay? Pagkatapos nun, dahil din sa mawadda wa rahma, ang rahma, ang habag, ay dahil sa mga anak na ibinyaya sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anyway, yun lang yung sinabi nila. Samantala ang iba naman mga pantas, ang sinabi nila dito ay waja'ala bainakum mawadda, ay pagkatapos noon ng marriage life ay ipaparamdam sa inyo ng Allah, magkakaroon ng baraka ang Allah sa dalawa sa inyong mag-asawa na mamahalin niya ang kanyang asawa. Paano po nadidevelop ang pagmamahal? Dahil po sa magandang pag-uugali. Totoo yan. Dahil sa magandang pakikitunong ng ugali, dahil sa pagsunog ng lalaki sa babae, dahil sa pagmamahal ng lalaki sa babae at respeto. Napakasarap ng unawaan, samahan ng mag-asawa kung sila ay nagkakaunawaan, kung sila ay magkaibigan, kung sila ay partner. Wag lang kasi natin iniisip na asawa mo yan, ito ang gawin mo, itong obligado mo. No, hindi dapat yun. Totoo yun, tama yun. Pero ang punto natin, kailangan unawain natin ang bawat isa kasi mayroon tayong individual differences. Mayroon tayong pagkakaiba-iba. Iba yung environment ng kinalakihan ng babae. Iba rin ang environment ng kinalakihan ng lalaki. Isipin, magka-clash yan. Basta na lang yan, magsasama. Araw at gabi, kasama mo yan sa igahan, sa pagtulog, sa pagkain, pagligo, paglakad, pagpunta. Nagkakasawaan na minsan. Pero dahil pa rin sa foundation na respect at love at unawa, pag-unawaan, doon na nanatili dahil sa magandang pag-uugali. So kinakailangan po ang pag-foundation ng pag-aasawa, magkaroon tayo ng unawaan, magandang pag-uugali, pagmamahal at respeto sa ating mga asawa. So yun ang sinabi ng mga ibang mga pantas. Although mahaba yung mga sinabi nila, pero punta tayo, dumako tayo ngayon dito sa mga hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi ni Propeta alaihi salatu wasallam? Sinabi niya, akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa wa khiyarukum linisaihim. Hadith ni Abu Hurairah, matatagpo sa Tirmidhi, sa Bukhari at saka sa Muslim at sa ibang mga riwaya ng hadith. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinaka-kumpleto sa inyo, na pinaka-mabuti sa inyo na
pananampalataya, na pinakakumpletong pananampalataya ay yaong siya na may busilak na pinakamabuting pag-uugali. Alam natin yan mga kapatid, kung sino ang Muslim na may mabuting pag-uugali, siya ang makakasama ni Propeta Muhammad, magiging kapitbahay ni Propeta Muhammad, at ito ang turo ng Islam, yung magiging mabuti ang pag-uugali mo. At sinabi ni Propeta na walang pinakamabuting pag-uugali, ay yaong sila na pinakamabuti sa kanilang mga asawa, sa mga kababaihan. Sabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَآشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, at pakitunguhan nyo sila ng mabuti. Pakitunguhan sila ng may habag at awa at pag-unawa sa mga kababaihan. Allahu Akbar. Bakit minsan ang asawa natin hindi natin naiintindihan? Samantalang minsan nagkakaregla sila. Dati pinakasalan mo yan, sexy, ang ganda-ganda, tumanda na, tapos marami ng mga anak na dumaan sa kanya, tapos ganun na lang, mawawala bigla na lang yung pagmamahal. Hindi, kapatid. Ang sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamabuti sa inyo ay kung sinong pinakamabuti na may pag-uugali sa kanilang mga asawa. Payo yan mismo ni Propeta Muhammad alaihi salatu wasallam, mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, pakitunguhan sila ng mabuti. Ngayon, ano ang karapatan ng mga babae sa lalaki? Karapatan ng babae sa kanyang asawa, una ay protektahan sila, alagaan sila. Pangalawa, pakainin sila kung anong kinakain mo. Pangatlo, damitan mo sila kung anong dinadamit mo. Ibig sabihin, kung anong meron ka, ibig sabihin kung anong pangangailangan nila, ibigay yan sa kanila. Karapatan yan ng babae sa'yo. At karapatan din ng babae sa lalaki ay huwag kayong magsalita ng salita na ito ay hindi mabuti. Huwag kayong magsalita sa kanila na salitang masasaktan sila. Kung sinabi ng Allah, waqulu linnasi husna, magsalita kayo ng mabuti, kaaya-aya sa mga tao, dapat yan sa ating mga asawa. So dapat bakitungo sa kanila ng mabuti. Dahil yun ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang babae, pag hindi mo yan naintindihan, pag hindi mo nakuha yung kiliti niya, pag hindi mo alam kung paano makitungo sa kanya, hindi talaga kayo magkakaisa niyan. So kailangan malumanay lang bro, malumanay lang pre. Ibig sabihin pag galit siya, unawaan mo. Pag anong kailangan niya, unawaan mo. At wallahi, napakamahirap yung dalawa na nag-aaway, nagagalit yung babae, ganun din nagagalit yung lalaki. Sobra. Alam nyo yan, na-experience nyo yan, di ba? Na-experience natin yan, tayo, dumaan dyan. Pag nag-aaway tayo, nag-aaway na, wala nang, lahat na bossing, lahat na sila na yung, subhanallah, dahil yan ang gusto ni Satanas. Ang gusto ni Satanas, nag-aaway yung mga mag-aasawa. Ang gusto ni Satanas, mag-iway-walay yung mag-aasawa. Ang gusto ng isa, magkakaroon ka ng masamang pag-iisip sa asawa mo. At ganoon din ang babae sa kanyang asawa. Nagkakaroon na tayo ng conclusion na masama na pag-iisip sa ating mga asawa. Ya Allah, patawarin mo nawa kami at gawin ang aming pag-iisip sa aming mga asawa maging mabuti, makabuluhan at maging makatotohanan. Vice versa, lahat yan. Nagkakaroon ng ganyan. Okay mga kapatid, yun yung mga karapatan ng lalaki, ng babae sa kanyang asawa. Punta naman natin, ano ang karapatan ng lalaki sa kanyang asawa? O di ba? Kailangan yan, kailangan. Hindi lang yung sinasabi mo kung anong karapatan ni babae, tapos wala yung lalaki. Unfair. Ano naman ang karapatan? Karapatan po naming mga lalaki sa inyo na mga babae ay una, sundan nyo kami sa aming mga pag-uutos at aming mga payo. Dahil wallahi totoo yan. Ako lalaki ako. Nararamdaman ko yan. Pag ang babae hindi kanya sinusunod, upang man nasubabaya malaylalag, upang man nasubabaya sa kanya na de pamakinagdiyan ka matagasyulo, nawida akal. Kasi ang pinakaayaw natin, yung hindi tayo pinapakinggan at hindi tayo sinusunod sa ating mga payo. So, mismo makikita natin ito sa hadith mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tignan nyo napakasimple lang pala sa inyong mga babae na pwedeng pumasok sa paraiso na dire-diretso na pumili sa anumang uri ng mga pintuan sa paraiso. Anong sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafadat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli ayyi abwabil jannati syi'ti.
Subhanallah. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ang babae ay magdasal ng 5 beses sa isang araw, mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, at siya ay alagaan niya at protektahan niya ang dangal niya, ang sarili niya, na hindi siya makakalabag sa Islam o mangangalun niya siya o itatraidor niya ang kanyang asawa. Pag-aalagaan niya ang kanyang sarili, ang kanyang dangal, ang reputasyon ng pamilya at ng kanyang asawa. Pang-apat, sabi ni Propeta, at sundan niya ang kanyang asawa. Sumunod siya sa payo ng kanyang asawa, sasabihin sa kanya sa araw ng paghukom, "Hoy babae, ikaw na masunurin sa iyong asawa, matakutin sa Allah, pumasok ka na sa kahit saang pintuan sa paraiso na gusto mong pumasok." Allahu Akbar, mashallah. This is how very simple you are, sister, to enter paradise, di ba? Sundan mo lang asawa mo. May hadith nga, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu amiran li asjuda li ahadin la amartul imra'ata an tasjuda li zawjiha." Anong ibig sabihin nun? Kung ako lang, sabi ni Propeta Muhammad, at mayroon pang pag-uutos, ika na sasabihin sa akin ng Allah, iutos ko na sa mga kababaihan ay magsujud sila sa kanilang asawa, magpatira pa sila sa kanilang asawa. Hindi pagsasabihin nun na magpatira o magsujud na parang dinidiyos mo ang asawa mo. Ang punto doon ay, ya Muhammad, ang punto doon mga kapatid ay pakitunguhan sila ng mabuti. Ibig sabihin ay sundan ang kanilang mga payo. Ibig sabihin, sundan niyo ang payo ng inyong mga asawa o kung ano ang gusto nila. Mga kapatid, hindi ko to sinasabi dahil lalaki ako at ito ang gusto ko. No, ito ang payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Batid niyo ba na may isang hadith na nabanggit din, subhanallah, napakaganda ng hadith na ito. Ang hadith na ito, ang ibig sabihin niya, uri na 3 klase na ang babaeng ito ay kahahabagan siya ng Allah, mahal siya ng Allah, at mamahalin siya ng mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yun? Una, ang babae na pag nakita ng lalaki, ang kanyang asawa na lalaki, ay nalulugod siya, nasisiyahan siya, galak na galak siyang nakikita ang kanyang asawa. Pag yun ay nararamdaman ng lalaki. Pangalawa, pag ang lalaki ay umalis ng bahay, nagiging panatag siya na nararamdaman niya na ang kanyang asawa ay masunurin sa kanya at poprotektahan niya ang kanyang sarili. Pangatlo, ay yaong babae na siya ay kung anong pag-uutos ng kanyang asawa sa kanya, pag-uutusan ng kanyang asawang lalaki, ay susundan niya agad-agad. Lalong-lalo na kung ito ay naaayon sa Islam, sasabihin sa kanya, mahal siya ng Allah, mahal siya ng mga anghel ng Allah. Dahil sa 3 uri ng katangian na ito. Babae na nagagalak ang kanyang asawa na lagi niyang nakikita dahil namimiss niya. Yan pala sikreto dyan, sister. Dapat uuwi yung asawa niyo, yung namimiss kayo. Hindi yung uuwi yung asawa niyo dahil natatakot kayo, dahil tinatayman niyo na nakapmanay, nasaan yung oras mo? No, dapat kusang loob pa uwiin mo ang asawa mo na galing sa puso na namimiss kayo. Huwag yung natatakot. Na marami yan, mga marabay mong nagdareklamo, Ustad, uwi ako kasi nag-aantay na dun dyan, mag-aaway na naman kami. No, give freedom. At ikaw naman lalaki, isipin mo ang sarili mo. Huwag naman yung uuwi ka lang dahil gusto mo lang umuwi. No, isipin mo may mga tao, may mga nagmamahal sa iyo, may asawa ka na dapat mayroon ka rin pagtuunan ng pansin, ng oras para sa kanila. Yung sinasabi natin, give and take. Pangatlawa ay yung poprotektahan niya ang kanyang dangal. Ang babaeng ito, alam niya kung paano niya protektahan ang kanyang dangal na para lang sa kanyang asawa. Napakasarap yan. Lalaki ka, alis ka ng bahay, magpapaalam sa iyo ang asawa mo, Mister, magpaalam ako sa iyo kasi pupunta ako sa nanay ko, nandito yung mga kapatid ko, tapos punta ko, alhamdulillah, sige, pumayag ka. Hindi yung, lalo na yung iba, ni hindi man lang nagpaalam, nalaman mo sa kapitbahay, nalaman mo sa mga kamag-anak mo, yung asawa mo, hindi mo ba alam pumunta dun sa mga barkada niya at ito yung pinuntahan nila at ganyan. Sabi ko, hindi ko alam ano yung nangyari. Subhanallah, walang paalam sa asawa. Napakalaking kasalanan yan sa mga kababaihan na hindi tayo magpaalam sa ating mga asawa. So kung gusto ninyo na magkaroon ng tunay na mabuting pag-uunawaan at pagmamahalan at magandang pamumuhay ng dalawang mag-asawa, give and take at respeto, pagmamahal at pag-uunawaan.
May isang kwento na hindi ko lagi makalimutan, lagi ko itong kinukwento sa isang sa kapanahunan ni Omar ibn Khattab. Bro, unawain mo. Minsan may nagreklamo, Ustad, bakit ang asawa ko isang alima? Bakit ang asawa ko malaking kaalaman sa Islam pero hindi kami nagkakasundo, matapang, ganito, ganyan, reklamado. Bro, wala kang mahanap na perpektong asawa dito sa mundo. Ang mundong ito ay pagsubok. Magtiis ka. Pagsubok yan ng Allah sa iyo at yan ang naging asawa mo. At ikaw naman na sinuwerte na naging masunuri ng asawa mo. Laging nagluluto ang asawa mo para sa iyo. Laging nag-aalala sa iyo ang asawa mo. Masya Allah, napakabuting samahan yung ganyan. At ganun din naman ang babae. Huwag din tayong mag-isip na kailangan ang asawa mo. Bakit yung isa ang sweet-sweet niya? Laging may chocolate, maging ligawan, laging nagko-comment sa Facebook, laging mayroon silang sinishare, ganyan-ganyan. Huwag nyo nang gawin yun na tignan yung iba. Huwag mo nang ikumpara ang relasyon mo sa iba. Adna segi tambida at tigam ranaw. Hindi mo pwede iparehas yung sayo sa iba. Iyon nga, yung nakikita mo, nainggit ka dun, hindi mo alam may pinagdadaan yun yung mga dalawa yun. Hindi mo alam pakitang tao lang yung mga ginagawa nila. At mag-ingat kayo sa evil eye. Lalong-lalo na dito sa Facebook na pinapakita na kunyari, sweet yan. Mag-aaway din yan. Magkakaroon ng may mga third party. Magkakaroon yan ng ganyan-ganyan. Kaya dapat lang be solemn, be loyal. Una-una katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating ginagawa. Hindi dahil sa asawa mo. Matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung kwento nito? Si Omar ibn Khattab, isang matapang na isang khalifa. Tapos, tinatatakutan ng kahit sino. Nabagit pa nga sa isang hadith na minsan mismo ang syaitan, pag natasalubong si Omar, ay talagang humihiwalay ang syaitan o ayaw niyang masalubong si Omar. Pero, ang isang lalaki na gusto niyang hiwalayan ng kanyang asawa, pumunta kay Omar ibn Khattab para humingi ng payo. At sasabihin niya sa kanya, na Omar ibn Khattab, gusto kong hiwalayan ng asawa ko kasi pabasa maranaw na ramuding, di gan pagkaswat, para taedat. Tapos, dumating siya doon, nakita niya sa pintuan ni Omar ibn Khattab, nagsisigaw ang kanyang asawa, pinapagalitan siya Omar ibn Khattab ng mga masasamang salita. Nagtaka ngayon yung lalaki, sabi niya, Isyada, problema pala dito ni Amirul Mu'minin, parehas lang kami, sim-sim, sawa-sawa. So, parang umalis siya, nahiya tuloy siya. Sabi niya, maghingi ako ng payo dun sa katulad ko na parehas lang kami ng problema. We are on the same boat. Sabi ni Omar ibn Khattab radiyallahu an, nakita niya, kaibigan, kapatid, bakit ka na parito? Wala, nagkukunya. Sabi niya, mayroong dahilan. Anong dahilan talaga? Sabihin mo sa akin. Pinaamin niya at nagsabi ang lalaki to, Ya Amir al-Mu'minin, sa totoo lang, gusto ko sana humingi sa'yo ng payo na gusto kong hiwalayan ng asawa ko. Kasi sobra na eh. Alam nyo, sobra na eh. Minsan pag napupuno na yan, sobra. Gusto mo nang bumidyo. Gusto mo nang humiwalay. Dahil hindi mo na kaya ang pag-uugali ng babae. At ganun din ang babae. Nagre-reklamo din yan dahil hindi na rin niya kaya ugali ang lalaki. Ngayon, ang punto rito, yung lalaki gusto niyang hiwalayan yung asawa niya. Anong sinabi niya Omar ibn Khattab? Sabi niya, kaibigan, gusto mo hiwalayan ng asawa mo. Hindi mo ba alam? Ang babae nilikha na mahina sila. Sinabi ni propeta na ang pinakamabuti sa atin ay maging maalaga sa ating mga asawa, respetuhin at mahalin sila. Ang mga babae inaalagaan nilang ating mga anak. Inaalagaan tayo sa bahay. Nagluluto sila para sa atin. Naglalaba sila para sa atin. Halos lahat serbisyo sa atin. Hindi natin sila maintindihan. Kaya pinayuhan ni Omar ibn Khattab ay, huwag mo siyang hiwalayan. So ngayon, nagtatanong, may mga ibang mga estudyante ko nagtanong, Ustad, okay yun. Kasi nag-aalaga, nagluluto, naglalaba, nag-aalaga sa mga anak. Paano naman kaya yung babae na walang pakialam sa asawa, hindi nagluluto para sa asawa, pangit ang pakikitungo para sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. So anong solusyon? Duwaya. Sabi nila, Ustad, duwaya na lang mag-asawa para mapalitan na lang siya. Tamo, mismo sila nagsasabi. So, magduwaya na lang daw, ang lalaki mag-aasawa na lang daw kasi hindi nyo pinapakitunguhan ng mabuti. So, kung ayaw nyo na maging duwaya kayo o magduwaya ang inyong mga asawa, pakitunguhan sila ng mabuti para sa Allah. At ikaw din, kapatid bro, pakitunguhan ng mabuti ang lalaki, ang iyong asawa na babae. Vice versa. Kailangan understanding, unawa, respeto ng bawat isa. Bilang panghuli, sa totoo lang, napakasarap ng buhay ng mag-asawa na mayroong ugnayan, na mayroong respeto, mayroong pagmamahal at mayroong pag-uunawaan na walang away. Naintindihan mo
minsan may mga kunting bagay na ayaw mo, so magpatawad ka na lang. Mayroon kang gantimpalayan sa Allah. Isipin mo, pagsubok ng Allah sa iyo, itong naging asawa ko, wala akong magawa. So, sabi nga ng mismo sa Quran na wala tansaw fadla bainakum. Wag niyo isipin na lagi niyo titignan yung inahanap niyo na gusto niyo. Isipin niyo may mga pagkukulang, pero yung pagkukulang isipin niyo mayroon ding kabutihan. Ano kaya ipapalit mo mag-aasawa ka? Makikita mo ba yan sa ibang babae? Yung pag-aasawa na yung kabutihan niya sa iyo. So kailangan kung mayroon kang makita na masama, tignan mo, mayroong isang aspeto na mabuti sa kanya, na maaaring hindi mo makita yan sa babae na iba. So, yun ang punto doon. At ganun din, pag buhay ng mag-asawa, laging nag-aaway, laging may tampuhan, laging walang pag-uunawaan, ay di ka naraka nakigari. Ibig sabihin na walang kasiyahan sa isang bahay na laging mayroong away, tampuhan, at hindi nagkakaunawaan. Bilang payo din, kung nagkaaway ang mag-asawa, kayong mga marites, kayo na mga magulang, huwag niyong panghimasukan ang away mag-asawa. Matatapos nila yan. Sila mismong matatapos nila yan. Nagtampuhan lang sila, 3 araw, ilan. Later on, pag nagsiping yan, tapos na ang problema. Ganun din, ang babae, hindi kung ano yung lagi na nakikita mo sa lalaki, diretso ka na pupunta agad sa mga magulang mo, sa kapatid mo. Minsan yung iba sa inyo kasinungaling pa ang sinasabi niya. Lalo na sa mga maranaw, nagkakaroon na agad ng maratabat. No, huwag kayong magsinungaling at katakutan ninyo ang Allah. Give chance to others. Bigyan natin ng chance ang bawat isa. At ang sarap ng ugnayan ng mag-asawa na nandoon yung respeto at pag-uunawaan at pagmamahalan para sa Allah. Ito ang paborito ko na laging sinasabi na when man learns to understand, he will learn to love. And when his love is understood, there will be peace. Ano ang punto doon? Understanding. Isipin mo ang asawa mo, madaldal, ganito siya, okay lang yun, babae yun. Kasi ganun eh. Isipin mo naman ang lalaki na asawa mo, laging gusto niya sa bahay, laging gusto niya may kakwentuhan sa mga kaibigan, lagi ito ang gusto niya, unawain mo rin. Importante, you live together for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. You build together for the sake of Allah to raise your children and give them the best education and best legacy, and this is the teachings of our religion, Islam. Sana po sa mga puntong ito ay napulutan natin ng aral. Hindi ko to sinasabi, ako ay eksperto o ako ay psychologist. Ito lamang po ay aking mga nalaman, natutunan sa Quran at sa Hadith at narinig natin sa mga eksperto. Walang perpekto, walang eksperto sa ugnayan ng kahit sino, maliban na lamang na ang saya ng ugnayan ng mag-asawa kung sila'y nagkakaunawaan at nagbibigayan. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panunood at sana ito ay nagdulot aral. Yung mawala pang asawa, piliin nyo kung sino magiging asawa nyo na mabuti sa inyong mga anak. Unang hanapin ninyo ay ang kanyang pag-uugali, ang kanyang relihiyong Islam. At inshallah susunod na doon yung anumang mabuti na ipagkakaloob ng Allah sa bawat isa. Marami pa tayong pwedeng sabihin pero oras na po para tayo magpaalam. Hanggang sa muli, jazakumullahu khairan wa kataballahu ajrakum wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana min haula'il mukhlisin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.